Ilang araw na lang, 2025 na. At ang taong ito ay punong-puno ng pagpapala sa atin sapagkat muling ipagdiriwang ang taon ng Hubileo. Halina't tuklasin kung ano nga ba ang kahulugan nito. It's the time of the great Jubilee. Ang taong 2025 ay itinalaga bilang taon ng Hubileo, isang panahon ng grasya, pagbabago, at muling pagsasakatuparan ng ating pananampalataya. Ang malaking pagdiriwang na ito ay may temang Pilgrims of Hope, mga manlalakbay ng pag-asa, isang paalala ng paglalakbay ng bawat mananampalataya tungo sa espiritual na pagbabago at pakikiisa sa Diyos. Opisyal na sinumulan ang taon ng Hubileo noong December 24, 2024 sa pamamagitan ng pagbubukas ng banal na pintuan sa St. Peter's Basilica sa Roma. Ito ay pinangunahan ng ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, sa pagdiriwang ng banal na misa sa hating gabi ng kapanganakan ng ating Panginoon. Bakit nga ba may Hubileo? Sa lumang tipan, sa aklat ng Levitico, ang Hubileo ay ipinagdiriwang bilang panahon ng kalayaan, kapatawaran, at pagbabalik loob. Tuwing ika-50 taon, ipinagdiriwang ang Hubileo kung saan palalayain ang mga alipin at ang lahat ay magbabalik sa kanilang lupain at pamilya. Ituturing ang taong ito bilang isang banal na taon. Ang salitang Hubileo ay hango sa wikang Hebreo na Yobel, isang tambuli na gawa sa sungay ng kambing na siyang ginagamit upang ipahayag ang taong ito. Sa tradisyong Kristiyano, ang Hubileo ay isang natatanging taon ng awa ng Diyos at tawag sa pagbabalik loob. Ito'y panahon na binibigyang diin ang mga lakbay panalangin, pagkakawang gawa at pagbubukas ng mga banal na pinto na sumisimbolo sa landas patungo sa kaligtasan. Nagsimula ang pagdiriwang ng Hubileo noong taong 1300s sa ilalim ni Pope Boniface VIII at patuloy na lumago ang pagdiriwang sa paglipas ng mga siglo. Sa una, ipinagdiriwang ito tuwing ika-100 taon, ngunit kalaunan ay ginawa na tuwing ika-25 taon ni Pope Paul II noong 1470. Mayroon ding mga natatanging Hubileo tulad ng Taon ng Awa na idiniklara ni Pope Francis noong 2015. Ano ang mga natatanging katangian ng taon ng Hubileo? Ang Hubileo sa taong ito ay may 7 pangunahing elemento na sumasalamin sa espiritual na diwa nito. Lakbay panalangin. Ang panahon ng Hubileo ay tumatawag sa atin na maglakbay katulad ni Abraham na naglakbay patungo sa lupang ipinangako ng Diyos. Sa panahong ito, naglalakbay ang mga mananampalataya patungo sa Roma kung saan binuksan ang mga banal na pintuan. Gayon din, ang mga mananampalataya ay naglalakbay sa mga Jubilee churches na itinakda sa iba't ibang lugar sa ating diocese, sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. Sa mga pilgrimages na ito, lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos at sa ating mga kalakbay, isang tunay na larawan ng isang simbahang naglalakbay patungo sa langit na inihanda sa atin ng Panginoon. Banal na pinto. Ang banal na pinto ay makapangyarihang simbolo ng Hubileo na kumakatawan kay Jesus bilang pintuan ng kaligtasan. Ang pagdaan sa banal na pinto ay tanda ng pangako sa pagbabalik loob at muling pakipag-ugnayan sa Diyos. Ang 4 na banal na pintuan sa Basilica Mayor sa Roma ay binubuksan para sa pagdiriwang ng Hubileo. Sa taong ito, may ika-5 banal na pintuan ang binuksan ni Pope Francis, isang Jubilee door para sa mga nasa bilangguan. Pagbabalik loob. Ang taon ng Hubileo ay panahon ng pagkakasundo at pagbabalik loob na humahamon sa mga mananampalataya na ilagay ang Diyos bilang sentro ng kanilang buhay.
Ang panahong ito ay higit na may isasabuhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa sakramento ng kapisal na nagbibigay ng pagkakataong maranasan ng awa at kapatawaran ng Diyos. Panalangin. Ang panalangin ang nagpapalalim ng ugnayan sa Diyos, ang pundasyon ng Hubileo. Ang mga tradisyonal na panalangin tulad ng Ama Namin at Aba Ginoong Maria ay nagsisilbing espiritual na gabay sa paglalakbay ng pananampalataya. Ang mga dambana at sanktuaryo sa mga ruta ng lakbay panalangin ay nag-iimbita sa mga lugar para sa pagninilay at pagbabagong loob. Liturhiya. Ang liturhiya o ang Eukaristiya ang puso ng pagdiriwang ng Hubileo. Sa banal na Eukaristiya, ating tinatanggap si Jesus na patuloy na nakikilakbay sa atin. Ang pagbubukas ng banal na pintuan at iba pang liturhikal na ritual ay nagpapakita ng kolektibong paglalakbay ng bayan ng Diyos patungo sa kanyang kaharian. Pagpapahayag ng pananampalataya. Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay muling pinagtitibay ang pangako ng mananampalataya sa mga pangunahing katotohanan ng Kristyanismo. Ang pagbigkas ng kredong apostoliko ay sumisimbolo ng pagkakaisa sa simbahan at mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Ang pagkakaloob ng mga indulhensya. Ang taong ito ay panahon ng pagkakaloob ng simbahan ng indulhensya. Ang indulhensya ay isang biyaya na ipinagkakaloob ng simbahan na nagpapatawad ng lahat ng parusa na dulot ng mga kasalanan na napatawad na sa pamamagitan ng sakramento ng kapisal. Ibig sabihin, ang mga epekto ng kasalanan na dapat sanang bayaran sa purgatorio ay ganap na natutugunan sa pamamagitan nito. Ito ay ipagkakaloob sa mga manlalakbay na makararating sa mga simbahan kung saan binuksan ang pintuan ng Hubileo. Gayon din sa mga banal na lugar at mga simbahang itinakda bilang mga Jubilee Churches. Gayunpaman, para sa mga hindi makakarating ng pisikal sa mga simbahang ito, matatanggap pa rin ang indulhensya sa pamamagitan ng panalangin at paggawa ng mga corporal at spiritual works of mercy. Ilang araw na lang, 2025 na. Bilang mga Kristiyano, buong kagalakan natin sa lubungin ng taong ito, taon ng pagpapala, taon ng punong-puno ng pag-asa. Gamitin natin ang panahong ito upang palaguin ang pananampalataya, sariwain ang pag-asa, at ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Habang tayo naglalakbay sa taon ng Hubileo, naway buksan natin ang ating mga puso sa pagbabago, maglakbay na magkakasama at may pagkakaisa at magbigay ng pag-asa sa iba na nagmumula sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Merry Christmas Happy New Year! and a grace-filled celebration of Jubilee 2025, Pilgrims of Hope.